Maraming bagay ang hindi natin alam kung paano nangyari, kung paano nabuo at kung ano ang halaga nito. Minsan, hindi rin natin alam kung bakit nga ba yan nandyan. Wait lang, ang alin nga ba? Ano nga bang tinutukoy ko? Ang alam ko lang ay hindi ko rin alam. O diba, yung gusto mong mag-vlog pero hindi mo alam kung ano ang magiging topic at takbo ng voice over mo. Gusto ko kasi yung may ma-share mo lang ako ng mga words of wisdom na may halong konting sense of humor. Madalas kapag nag-vlog ako, hindi ko talaga alam kung ano ang kalalabasan. Ang kailangan ko lang gawin ay simulan. Sabi nga ng CEO ng Aklat ng Mukha, kayo na ang bahalang mag-translate niyan sa English na si parang Mark Z. Bakit? Magkumpare naman talaga kami dahil ninong siya ni Aikwen. Yun nga lang, ako lang ang nakakaalam. Aba, 9 years din ako nanahimik ah. I know people will judge me but we exist. What we had is real. Char lang. Eto nga pala yung sabi niya, ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. Yun lang pala ang sikreto. Kailangan ko lang palang simulan at yan nga tuloy-tuloy na. Diyos me, Marimar, sa daldal ko ba naman na to? Imposibleng wala akong masabi. Mukha lang akong tahimik pero ang totoo, fake news yan. Anyway, nandito nga pala ulit kami guys sa Norzagaray, Bulacan. At ang naisip ko nga palang topic for today's vlog ay ang pagkakaiba ng procrastination at laziness. Opo, tama nga po yung narinig nyo, laziness o katamaran. Syempre, hindi na tayo lalayo. I-example ko na dito yung sarili ko. Mahirap na kasi kung mag-e-example pa tayo ng iba samantalang ganun din naman tayo. Mas maganda kasi yung mag-reflect naman tayo paminsan-minsan. Hindi yung palaging mali ng iba ang nakikita natin. Okay, ayan na, game na. Alam mo, minsan, syempre hindi mo alam kaya nga sasabihin ko. Palagi kong tinatanong yung sarili ko kung tamad nga ba ako. Bakit ang tagal kong magawa at matapos ang isang vlog? Naku, kung napapanis nga lang ang video, malamang inaamag na yung nasa gallery ko. 1 week na pero hindi pa rin ako nakakapag-edit, nakakapag-voice over at hindi pa rin ako nakakapag-upload. Kaya ngayon, bibigyan natin ng magandang halimbawa ang word na procrastination. In Filipino, ito'y tinatawag na pagpapaliban. Alam ko, marami sa inyo ang katulad ko na mahilig sa ganyan. First, i-define muna natin ang word na procrastination. Ayon nga kay Maring Miriam, o diba nakahanap na naman ako ng bagong kumare. Ganun talaga kapag medyo lumalamig na ang simoy ng hangin. Ang procrastination daw ay to put off intentionally the doing of something that should be done. Napapansin ko to kapag magsisimula na ako magsulat. Una niyan, may makikita akong maliit na dumi sa wall. Syempre kasunod niyan, kukuha na ako ng basahan para punasan. Hanggang sa mapansin ko na yung bintana ay maalikabok kaya lilinisin ko. Yung mga labahin na sabi ko aayusin ko lang, mamamalayan ko na lang na naglalaban na pala ako. Pagkatapos niyan, isusunod ko na yung paghuhugas ng pinagkainan. Plus, maaalala ko na meron nga palang mga pa-edit at pa-layout. At ayun nga, natapos ang isang araw na iba ang nagawa ko. Ngayon, babalik tayo dun sa tanong na tamad nga ba ako? Kaya ko nang sagutin ng hindi. Pero kung ang ginawa ko lang maghapon ay mahiga at mag-cellphone, yun ang tinatawag na laziness. Akala ko dati kapag mahilig ka mag-procrastinate ay tamad ka. Magkaiba pala yun. Palagi nating tatandaan na ang bukas ay hindi nauubos at ang mamaya ay hindi natatapos. Kung hindi ko sisimulan ngayon, kailan? Sino ang gagawa nito para sa akin? Isa sa mga naituro sa akin ng spiritual awakening is yung bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang purpose in life. Yun ang hindi natin pwedeng kopyahin o gayahin sa iba. Maraming beses natatawagin ka at ipaparamdam sa'yo na may calling ka sa isang propesyon. Napilit mong tinatakasan dahil sa pag-aakalang mas masaya ang buhay at ginagawa ng iba. At kapag wala ka sa alignment with your true self, dun ka makakaramdam ng discontentment, discomfort, disappointment, at yung pakiramdam na hindi ka belong to a certain group of people. Unti-unti mo na ring mararamdaman na parang nalolost ka na sa path na dapat mong tahakin at lakaran. Yan yung unique path na plano ni Lord only for you. Na parang sinasabi niya na anak, marami kang pagsubok na kakaharapin dyan. Pero palagi mong tandaan na ako ang kasama mo sa daan na yan. Hindi mo ako makikita pero magbibigay ako ng maraming signs na ang ibig sabihin ay I am with you. Ano-ano nga ba ang mga signs na pwede mo makita? Pwedeng repeating numbers or patterns, butterfly, dragonfly, coins, dove, or feathers. At kailangan mo ding alamin ang mga hidden messages and spiritual meaning ng mga nakikita mo base sa kulay. And have faith na mangyayari yan according to the divine plan. Pero kailangan mong malaman at maunawaan na ikaw at ang mga steps and actions na gagawin mo ang pinakamahalagang sangkap dyan sa ginagawa mong masterpiece.
We all have the same 24 hours in a day. Time management ang kailangan natin. Umiwas din sa mga distractions tulad ng pag-scroll sa social media maghapon. In-unfollow ko na din yung mga pages na puro chismis sa mga sikat na personality ang ibinabalita. Dati kasi parang dyan lang din nauubos yung oras ko. Na-realize ko na wala din naman ako magagawa dyan sa mga hiwalayan nila. Mahirap maging judgmental lalo kapag hindi mo alam ang tunay na kwento. Isa pa, hindi nga nila alam na nag-e-exist ako. Kaya yung pagiging marites nilalagay din sa lugar. Dati nagkakaroon pa ako ng kaaway sa mga ganyan. Yehey! Congratulations self! Nagbago ka na talaga. Inilalaan mo na yung oras mo sa mas mahahalagang bagay. Isa pa siguro sa mga matinding rason kung bakit wala tayong na-accomplish is our limiting beliefs. Yung mga linyang hindi naman ako magaling, o kaya yung hindi naman kasi ako matalino tulad ni hindi naman ako kasing ganda ni Marian. Bakit naman kasi sa dami ng pagkukumparahan si Marian pa? Anong laban natin dun, diba? O ayan, in short, wala tayong believe sa mga sarili natin. Mostly, ang pinag-uugatan ng paniniwalang yan ay dahil naniwala ka sa sinabi ng iba na hindi mo kaya o wala kang mararating. Abay, gumala ka, sinisigurado ko sa'yong may mararating ka. Isa sa mga dapat nating i-stop yung mag-worry tungkol sa mga sasabihin ng naysayers. Sila yung mga tao na kahit anong gawin mong tama, negatibo pa rin ang magiging reaction nila. Hindi mo na sila mababago, kaya ikaw na yung magbago. Yun lang for today's vlog. Bye-bye!